Hello guys, welcome back to Architect Channel. Today episode, gagawa tayo ng 2-point perspective in modern style. Kung bago lang kayo dito sa channel na to, please paki-subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong uploads. Tara guys, simulan na natin. Ayan guys, naglagay muna ako ng reference line from road level, tapos yung floor heights which is 3 meters. Tapos naglagay ako ng parapet line. Tapos ilalagay ko rin yung horizon line 1.5 meters from the road. Yan yung magiging line kung saan ilalagay natin dyan ang ating vanishing point. So 2-point perspective, meron tayong 2 points from right tsaka left. Bali ang gagawin nating style, yung 3 boxes, gagawin natin, mamas muna natin siya, wala pang mga details. So yung una, meron siyang, yung malaking box, meron siyang maliit na balcony. Unahin natin gawin yung malaking box nasa harapan. Bali magkakaroon yan ng carport. Yan yung magsisilbing carport natin. Tapos meron siyang balcony maliit sa taas. Yan, ibabox muna natin siya. Masking ang tawag dyan guys, na wala siyang mga details. So yung right vanishing point nilagay ko sa medyo malapit. Tapos yung left vanishing point, bali malayo yung position ng left vanishing point natin. So tansyahan siya. Bali ang gagawin natin, yung mga lines papunta sa left, magiging gradual lang siya. Susundan lang natin yung mga nandoon na naunang ginawa natin. Ayan, malapit na siyang matapos guys. Yan, ang tawag dyan is massing. Kung gusto nyong gayahin yan guys sa mga projects nyo, pwede naman. Bali meron tayong balcony sa taas, tapos carport yan sa baba. Yan, malapit na. Lagyan na natin yung design niya, yung parapet line. Basta makikita nyo lang naka-intersect mga lines. Kunin nyo lang yung mga intersections. Magmi-meet din yan project nyo sa vanishing point. Yan. So nilagyan ko lang ng konting decoration dito sa harapan na modern style. Yan. Tapos ang maganda rin sa pagde-design guys, yung hindi same level ang mga parapet nyo. Merong mataas, merong mababa, para maging interesting yung kalalabasan ng perspective natin. So yung pinaka main entrance, nilagyan ko siya ng mataas na canopy na may rectangular column. Yan, sa gilid. Tapos yung isang box, simple na lang, lagyan ko lang siya ng coverings sa sides. Yan, parapet niya. Tingnan nyo guys, yung pagkakalagay ko ng mga parapet, hindi siya pantay-pantay. Yun nga, sinabi ko para magkaroon nga ng interest part dyan sa elevation natin. Tuloy-tuloy pa rin natin yung pag-design hanggang masatisfy natin yung ganda ng perspective natin. Pwede nyo pang palitan para ma-improve. Yan, ito, nilagyan ko siya ng mga vertical studs, mga concrete yan, para magkaroon na siya ng konting accent yung wall. Yan, nilagyan ko na rin ng balcony, glass railings, tapos yung ramp para sa carport natin. Tapos meron tayong mga recess walls dyan, na mga 5 cm recess para po lagayan ng ilaw. Tapos lalagyan din natin siya ng horizontal groove lines kabilaan para ma-separate natin yung glass window natin. 'Di ba? Instead na pure glass siya, para medyo makatipid tayo, lalagyan na lang natin siya ng groove lines. Yan, meron tayong 1 step from the ground. Malapit na. Dito rin sa taas, lalagyan natin siya ng PVC panels. And then yung entrance natin, pure glass siya. Tapos maglalagay tayo ng entourage. Remember guys, na kapag naglalagay kayo ng mga halaman, huwag nyo sobrahan ng halaman para hindi matalo yung ating pinaka main character, which is yung ating building. So gagamitan natin na 0.5 para sa pag-iing ng ating perspective. Para ma-specify natin yung mga corners, gamitan natin na medyo makapal. Tapos dun sa mga light lines, yung mga group lines, mga small decorations, mga glass, doors, tapos mga group lines, mga bricks, mga accent, yan, gamitan natin ng 0.1. Pero dito sa mga edges ng ating wall, gamitan mo ng makapal para ma-emphasize ng malinaw ang ating pinaka main object, yung ating building. So yan, tuloy-tuloy lang, dahan-dahan lang.
Tsagain nyo lang yung ating mga lines sa pag-i-ink. Huwag nyo siyang madaliin. Kasi kapag may isang line dyan na tumagilid, na wala sa projection, masagwa na siyang tignan. So, i-enjoy nyo lang siya hanggang sa matapos yung pag-i-ink natin. Lagi lang kayong magsipag na mag-practice gumawa ng perspective. Tapos, malaking tulong din yung pag-observe nyo sa paligid ninyo. Let's say, meron kayong nakitang magandang bahay na gusto nyong i-adapt. Kumuha kayo tapos i-improve nyo lang. Huwag nyo siyang gayahin 100% para magkaroon kayo ng sarili nyong version. So, lalagyan ko na yung sidewalk, yung boundary. Tapos, yung road natin, i-establish ko na rin. Yan. So, maganda na. Kompleto na siya. Yan. Yung balcony natin, stainless steel with 12mm thick glass. Yan. Yung recess wall natin. Diyan natin ilalagay yung mga ilaw natin para magkaroon ng accent, hindi siya plain wall. Tapos yan, ko na rin yung ating PVC panels. Diba? Ganda na siya guys, no? Hindi naman kailangan sobra sa design. Basta yung mga materials dyan, yung mga finishes ang magdadala. Kung naalala nyo guys, meron dictums na sikat na architect na ang sabi niya is less is more. So kung alam nyo yun guys, so ang ibig sabihin nun, hindi kailangan ng sobrang decoration. Diba? So yan, yung glass natin, i-ink na rin natin siya. Pati sa sides, bakal tayo ng glass. Tapos yung brick walls, yung araal natin, ilagyan natin siya ng synthetic na pampakinang, tsaka maglonglas siya. Yan, o ilaw. And then nilagay ko yun na yung ating mga entourage, mga halaman. Ginamitan ko yan ng 0.3 sa ating mga landscape at greeneries natin. Yan, malapit na guys ang ating 2-point perspective modern style. Kung gusto nyo gayahin guys, no problem, gayahin nyo, tapos i-improve nyo, develop nyo pa sa inyong version. Ang importante is naturuan ko kayo kung paano gumawa ng basic at yung proper way na pag-establish ng ating 2-point perspective. Yan, i-practicein nyo lang guys hanggang sa makuha nyo. And sana, darating din ang araw na kayo naman ang magbibigay ng ganitong paraan para makatulong sa inyong kapwa na estudyante. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Bilang panghuling, sana lagi kayong updated sa ating mga post. Paki-watch na rin ang ating ads para kahit paano nakakatulong din yon sa mga pambili natin ng mga gamit, materials, para meron tayong may upload. Hindi man siya ganun kalaki at least hindi ko na siya nilalabasan ng sarili kong pera para pambili ng mga materials na gagamitin natin sa ating mga tutorials. Okay guys, maraming salamat sa inyong muling panonood.